Mga sangkay, meron daw pong katakatakang nangyayari sa mga dating Marines na nagsisiwalat daw po tungkol po sa mga mali-malitang pinamigay daw po doon o hinatid sa mga nasabing mga matataas na opisyal. Ang tanong dito, ano kaya ito? Okay, ating himay-himayin kaunti mga sangkay itong nangyayari, no? Kasi meron daw pong, kumbaga, katakatakang nangyayari no sa mga nasabing mga Marines na naghatid ng mga dambuhalang pera sa mga opisyal. Ngayon, magre-react po tayo, titingnan po natin mga sangkay kung ano nga ba ito. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi po nakakapag-subscribe o hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, eto ngayon mga sangkay. Ngayon kasi, ayon po sa report, si Alan Cayetano, Baligod at 18 mga Marines ay makakasuhan. Ayan mga sangkay, ito po yung report. Posible umanong maharap sa kaso ang mga nagbigay ng testimonya at iba pang lumahok sa umano'y Peking Blue Ribbon Committee hearing na pinangunahan ni Alan Peter Cayetano. Ayon po ito mga sangkay sa report. Ngayon, pakinggan po natin itong opinion. Tingnan po natin mga sangkay. At kayo na po mismo ang humusga, no? Magmula nung nagsalita yung 18 Marines doon sa Blue Ribbon Committee, mga kaibigan, ay hinimay-himay ko na sila. At para sa aking opinion, mukhang nagsasabi sila ng totoo. No? Bakit kanyo? Magmula nung lumabas sila ay pilit silang pinigilan na magsalita. Okay, pilit. Simula daw po nung lumabas sila, pilit silang pinipigilang magsalita. Naniniwala ba kayo dyan, mga sangkay, na pilit silang pinipigilang magsalita? Well, mamaya magkokomento po tayo tungkol dyan. Inakusahan, tinakot. No? Tapos ngayon, magsasalita na sila, inakusahan na naman na sinuhulan daw sila ng tigli 5 milyon. No? Pero parang mas naniniwala ako sa sinabi ng isa na hindi totoo yung pagsuhol dahil namatay nung araw na yon yung kanyang kapatid, no? O kahit papaano man lang ipagamot niya o natulungan niya yung kapatid niya kung may suhol na 5 milyon, no? Tapos ngayon chip in sila, nagkaambag-ambagan, no? Kasi wala silang mga trabaho, nasa delikado yung kanilang mga buhay at siguro pati pamilya nila, no? So ako po ay naniniwala sa mga sinasabi ng 18 Marines. Okay. So, ang punto niya dito, mga sangkay, naniniwala daw siya sa mga sinasabi ng 18 Marines dahil nga daw po, pinipigilan po silang magsalita. Pinipigilan sila na mag-expose ng kung anumang mga bagay. Ngayon, mga sangkay, ako, sa ganitong klaseng usapin, pagdating po sa away ng politiko o mga politicians, gitna po tayo. Pero pagdating po sa korupsyon, hindi po tayo gitna dyan. Talagang gusto po natin mapakulong lahat ng mga korap. Ngayon mga sangkay, isa daw po sa napansin nitong nagkomento sa kanyang vlog, simula daw nang lumabas itong mga 18 Marines, pinipigilan daw po sila. At isa daw po ito mga sangkay, ayan po, na anong nabasa ko to, mga sangkay, ang tanong ko dito sa inyo, kayo ba ay naniniwala kay Sir na nag-expose ng ganon tungkol po sa mga Marines? Na kaya daw po siya naniniwala dahil
pinipigilan daw po na magsalita itong 18 Marines. Kagaya daw po na ito mga sangkay. Kakasuhan daw po sila Baligod at yung mga Marines at kasama po si Alan Cayetano. Kakasuhan sila. Isa po ito sa tinitingnang basihan ng mga DDS. Kaya naniniwala sila na nagsasabi ng totoo. Ako naman mga sangkay, no, may mga nakikita po tayong error ng mga testimonya nila. Medyo marami mga sangkay, maraming sablay. Halimbawa, si Loren Legarda, tinanggal na po doon sa bagong testimonya nila. O wala na po doon sila Loren, hindi na po nabanggit. Pero nung una, nandun sila. Si Tito Soto, yung naghatid daw po o hinatiran kay Tito Soto na tao, matagal na pong pumanaw, 2015 pa. Mga sangkay. Pero, sa kanilang salaysay, naroon. I think 2022 po ata yun, mga sangkay. So, medyo nagkakabuhol-buhol. Pero ito lang yung palaisipan. Nung pumasok itong mga Marines sa Senado, pinipigilan daw po sila. Ito yung paliwanag ng mga DDS. Pinipigilan daw po sila ng si John Vic Remulla. Hinarang daw po sila. No, well, kalat naman po ang video na yon, mga sangkay. No? At nakipagbrasohan nga po si John Vic Remulla. So isa daw po 'yan sa nakikita at pagkatapos po nung magbigay ng testimonya doon po sa Blue Ribbon Committee sa side po nila Alan Cayetano. Ang sinabi naman po, binigyan daw po sila ng 5 million. So kumbaga mga sangkay, pinipressure, iniipit daw po itong mga dating Marines. Kaya daw po sa kanila nangyayari yun. Ewan ko lang mga sangkay kung papasa sa inyo ang testimonya na yan. Gusto kong kayo ang kumbaga tumingin sa mga anggulo. Kaya nga sabi ko mga sangkay, tayo pagdating sa korupsyon, hindi po tayo gitna. Pabor po tayo sa mga nagpapanagot sa mga korap na yan. At siguro naman may idea po tayo kung sino yung mastermind nito, mga sangkay. No? But I don't think na si PBBM ang mastermind nito. Dahil hindi po kailangan ni PBBM ang pera na yan. No? Sa dami nilang kayamanan, mga sangkay, pambihira, aanhin nila. Wala po, barya lang ang pera ng Pilipinas para kay Pangulong Bongbong Marcos dahil po sa Marcos Wealth. At ngayon pa, mga sangkay, na naipanalo nila. O, dinismiss na po yung mga kaso, mga sangkay. No? About sa ill-gotten wealth. Ngayon, mga sangkay, si PBBM din po ang nagsiwalat, no, tungkol po dito sa massive corruption na ginawa sa flood control. And naniniwala ako, hindi lang po ito sa flood control, maging sa iba pa pong mga project. So ito daw po yung katakot-takot na nangyayari sa 18 Marines. Pinipigilan daw po sila ng pinipigilan magsalita. Kaya naniniwala itong mga DDS na kagaya ng pelikula daw po ay ang mga Marines ay nagsasabi ng totoo dahil hinahadlangan. Pero kayo mga sangkay, ano po ang inyong basa sa mga nangyayari? Comment down below. Mayroon tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.